Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novalle Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang banal na Ama at Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para tayo ay maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na ang banal na spirito ang siyang kinikilalang amang espiritual ng ating kaluluwa. Sa araw na to, ang topic ko ay Spiritual Wisdom. Bongbong Marcos, pinakahuling Pangulo sa Pilipinas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan sa ating bansa para mas maunawaan nyo ang katotohanan. Sinabi ni Kristo, nasasaad dito sa talata ng Acts, chapter 1, verse 8. But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witnesses in all Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and at the end of the earth. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung katawan ni Kristo, templo yun ng banal na spirito. Ang katawan nating mga tao ay templo rin ng banal na spirito. Si Kristo ay buktong na anak ng banal na spirito na parating kasama ni Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Diyos. At si Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang naging misyon ni Kristo ay sundin ang kautusan ng banal na spirito na ipakilala ni Kristo sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang spirito at Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat nating sambahin sa ating katawan. At sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sinabi rin ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta na nakasuot ng damit na puti, na animoy tupa, pero ang puso nila ay sa halimaw. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kasaysayan ng ating bansa dahil sagradong tahanan ng banal na spirito ang aking katawan at siya yung tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan at magbahagi rin ng totoong kasaysayan ng ating bansa. Nung una pa mang panahon, ang ating bansa ay naging tanyag at kilala na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan at maraming mga taga-iba't ibang nasyon, nakalapit nasyon din natin, ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At nung unang panahon, ang ating bansa ay walang relihiyon. Yung mga ngalakal na pumunta sa atin, tulad ng Malaysia at ng mga taga-Persia na nakarating sa ating bansa, may mga kasama silang misyonero ng relihiyon ng Islam na silang nagdala ng relihiyong Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. And then sa paglipas ng mahabang panahon, napadpad naman itong isang Portuguese na isang utusan ng hari ng Espanya na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na may bitbit ng rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung mga tao sa ating bansa, ang totoong tawag sa kanila nung unang panahon ay Maharlikans, mga Maharlikano. Yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Ang salitang Maharlikans, kung i-google mo yan, ang kahulugan yan ay freeman. Ibig sabihin, malaya yung mga tao sa ating bansa. Dahil kay Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at yung mga ngalakal na napadpad sa ating bansa, sila mang nagdala ng relihiyong Islam,
Ang mga tao sa ating bansa ay naglaban-laban gawa ng mga relihiyon. Honestly, yung unang labanan ay naganap sa Mactan. Ito yung labanan ni Lapu-Lapu at ni Ferdinand Magellan. Sa labanang yun, namatay si Ferdinand Magellan, pero yung mga kasamahan ni Ferdinand Magellan ay nakatakas at nakabalik sa Espanya. At sa muling pagbalik ng mga yung bulaang propeta ng Romano Katoliko, mas malakas na ang kanilang pwersa dahil yung pinakahari ng Espanya na si Philip II ay siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. Nagalit itong si Ferdinand Magellan dahil nga pinatay nagalit si Philip II, dahil pinatay nga itong si Ferdinand Magellan na kanyang utusan. So, ang ginawa ngayon itong si Philip II, sinakop niya ang ating bansa. Kasama yung kanyang mga kasundaluhan at yung kanyang mga kasamang mga Espanyol na pumunta sa ating bansa. At yung pangalang Maharlika, binurayan ng hari ng Espanya na si Philip II. At pinalitan niya ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan niya, kung kaya inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Ginawa niyang Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. At sa paglipas ng panahon, naglaban ang Espanya at ang Amerika. Kasi nung unang panahon, uso yung imperialismo. So, nung naglaban ang Amerika at ang Espanya, pagkatapos na yung sakupin ng mga Espanyol, napagkasunduan sa Paris. Ito alam to nito ni Tatay Digong. Nasa ito sa kasulatan sa Treaty of Paris na ang maghahawak sa ating bansa ay ang mga Amerikano. Kaya tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano at sinakop din tayo ng mga Amerikano. Honestly, ang mga nasyon na dumating sa ating bansa, nananakop sa ating bansa, ay mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga nasa panig ng demonyong si Satanas na naghasik ng kaguluhan sa ating bansa, na sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, layunin kong ibahagi sa inyo ang katotohanan para gisingin ang diwa nyo, para makita nyo ang katotohanan kung sino ba talaga tayo. Sa banal na kasulatan na sasaad, sinabi rin to ni Kristo, "If you know the truth will set you free." Sinabi rin ni Kristo, "If you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him." Honestly, si Kristo ay buktong na anak ng banal na spirito. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng banal na spirito. Na noong unang panahon, walang relihiyon sa ating bansa, pero ang mga tao ay nabubuhay ng malaya, puspos ng biyaya mula sa banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng ating lupa. At yung mga tao sa ating bansa noong unang panahon, namumuhay nga ng may kalay at kapayapaan, kaya ang tawag sa mga tao sa ating bansa noong unang panahon ay Maharlikans. Pero nung dumating yung mga Amerikano at ang mga Espanyol na nakakop sa ating bansa, namuhay sa kadiliman ng ating bansa kasi nga sinakop tayo ng mga demonyo na silang kampo ng kadiliman. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong mga masasama na silang kampo ng kadiliman. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, nung naging pangulo siya, pinasagana niya ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Naging tanyag muli at maraming magagandang ginawa si dating late President Ferdinand Marcos para maging maayos ang pamumuhay muli ng mga tao sa ating bansa. Pero pinagkaisahan siya ng mga Amerikano at ng Roman Catholic leaders, pati ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos,
para pabagsakin ang rehimeng Marcos, para patalsikin mismo sa sarili niyang bansa si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, inatake na naman tayo ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ang Roman Catholic leaders at ang American leaders. So pinamuhay na naman ang ating bansa sa kahirapan. Namuhay na naman lalo sa kadiliman dahil ang mga Roman Catholic leaders at mga American leaders ang silang nagmamanipula sa politika sa ating bansa, kaya tayo ay wala pa ring kalayaan at kapayapaan. Gustong ibalik dati ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika para nga makalaya na sa mga nasyon na nanakop sa atin. Pero dahil nga sinuportahan ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos sa dalawang hudas na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, yung mga pari at mga Amerikano na nanakop sa ating bansa, itong sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, honestly ay mga bilang na rin sa mga kampo ng kadiliman. Sa halip na doon sila sumuporta kay dating late President Ferdinand Marcos, nakalahi natin, mas pumanig itong dalawang hudas, si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, sa mga nanakop sa ating bansa. Kasi itong mga demonyong to, na si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, hindi lang malaki ang inggit nila kay dating late President Ferdinand Marcos, kundi gusto rin nilang magkaroon ng posisyon, na mataas na posisyon sa gobyerno. Kung mapapanood nyo yung interview ni Karen Davila kay dating late Senator Miriam Defensor Santiago, mismong si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, ang nagpahayag ng katotohanan na itong si Juan Ponce Enrile noon ay parang napika kay Cory Aquino dahil pagkatapos na mapatalsik si dating late President Ferdinand Marcos, ito palang matandang hudas sa si Juan Ponce Enrile, gusto rin niyang maging presidente pagkatapos si dating late President Ferdinand Marcos na mapatalsik. Ang kaso nga lang, si Cory Aquino ang ipinasok kasi nga asawa siya ni Ninoy. And then, itong si Juan Ponce Enrile, naging mataas din ang posisyon niya sa Senado. Naging Senate President siya dyan ng mahabang panahon. Ito namang pagkatapos ni Cory Aquino, ng termino ng posisyon ni Cory Aquino, sumunod naman na maging presidente yung isang hudas na si Fidel Valdez Ramos. Honestly, itong mga demonyo, yung si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at Cory Aquino, ay mga traidor mismo sa sarili nating bansa na kumampi sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kung kaya ang bansa natin ay hindi makaangat ang pamumuhay dahil itong sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ay mga magnanakaw. At silang kumampi sa mga nagnakaw sa ating bansa, nanakop sa ating bansa, na silang totoong mga diktador. Honestly, siniraan ni na Juan Ponce Enrile, dating si demonyong si Fidel Valdez Ramos, na naging kaisa sila din ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders, na nilagyan nila ng batik ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, na si dating late President Ferdinand Marcos daw ay diktador at magnanakaw. Honestly, ang totoong magnanakaw ay ang Roman Catholic leaders na napunta sa ating bansa. Dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Ito yung katotohanan. Kaya ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa ay nawala dahil itong mga Roman Catholic leaders na nanilang sa ating bansa na nagmula sa Espanya, dahil protektor ng simbahang Romano Katoliko, yung demonyong hari ng Espanya na si Philip II, binura nila ang totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika. At sila yung naghari-harian. At ang feeling ng mga demonyong pare, mga banal sila na dapat yung mga tao ay magbabow down lang sa kanila. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo na sa ating katawan, ang siya lang Diyos, na totoong amang espiritual, na dapat natin paglingkuran. Yung mga pare, tao din lang yan, hindi sila nakahihigit sa atin. Pinahiram din lang sila ng buhay ng banal na espiritu.
Ang banal na Espiritu rin, ang Espiritu Santo rin, ang may hawak ng buhay nila dahil templo ng Espiritu Santo rin ang kanilang katawan. Yung mga pare, honestly, ang puso nila ay wala sa banal na Espiritu, kundi na sa demonyong si Satanas, kaya sinakop nila ang bansa natin. Ito yung katotohanan. Sinabi ni Kristo, you are being called to become the light and salt into this world. Kasi yun ang naging purpose ni Kristo, ang maging liwanag dito sa mundo. Ang magpahayag ng katotohanan. Katulad ng sinabi ni Kristo, pag tinanggap mo ang banal na Espiritu, makikita mo yung kalakasan nito. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan at siya yung sinasamba kong Diyos, hindi ako natatakot kung anong mangyayari sa buhay ko dahil alam ko nang may hawak ng buhay ko yung banal na Espiritu. At ang aking kaluluwa, alien lang dito sa mundo at traveler lang dito sa mundo. Hindi itong mundo na to na puno ng kaguluhan ang totoong tahanan ng aking kaluluwa. Kung kaya sinabi rin ni Kristo, my kingdom is not here on earth but in heaven. Ako, alam ko sa sarili ko na ang kaluluwa ko ay hindi rin nabibilang dito kundi sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nasa aking katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at tamang espiritual na siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng buong sangkatauhan. Alam ng banal na Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa at kung sino yung mga ulupong, yung mga kambing na naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Kaya ko sinabi na si Bongbong Marcos ang pinakahuling pangulo sa ating bansa dahil ito yung katotohanan. Binura ng demonyong si Philip II ang pangalang Maharlika at ibinaon niya sa limot dahil gusto ng mga Espanyol sila yung maghari-harian sa ating bansa. Kaya inalipin ng Judas na hari ng Espanya ang ating bansa, ang mga tao sa ating bansa. Ginawa niyang Pilipinas ang pangalan ng bansa. Pero ang banal na Espiritu na siyang totoong Diyos na may gawa ng ating lupa, muli niyang ibabalik ang pangalang Maharlika. So yung Pilipinas, buburahin yan. Dahil yung pangalang Pilipinas, yung pangalang Pilipinas, nagmula yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyo ng simbahan ng Romano Katoliko. Ito yung katotohanan. So ngayon, yung nais ni dating late President Ferdinand Marcos na ibalik yung pangalang Maharlika, magaganap yan. Nung si Tatay Digong ay naging Pangulo, sinabi niya, tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos, na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ang nanakop sa ating bansa ay ang relihiyon ng Romano Katoliko na nagmamataas at nagmamayabang na feeling ng mga leaders ng Roman Catholic, sila yung dapat sambahin. Sila yung mga Diyos dito sa mundo. Pero honestly, ang totoong nag-iisang Diyos ay ang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao. Honestly, gusto ring ibalik ni Tatay Digong, ang pangalang Maharlika. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon, if you know the truth will set you free. Ibinabahagi ko sa inyo ang katotohanan sa tulong ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa aking katawan, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Na yung simbahan ng Romano Katoliko na sumasamba sa Rebulto Santo-Santo na Diyos-Diyosan, hindi yan kanya. Hindi niya pag-aari ang relihiyo na yan. Kaya ang relihiyo ng Romano Katoliko, dudurugin yan. Dudurugin yung mga simbahan na yan dahil hindi nalulugod dyan ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Gawa ng relihiyong Romano Katoliko, yung mga tao sa ating bansa na siyang mga pinili ng banal na Espiritu ay namuhay sa kadiliman gawa ng relihiyong Romano Katoliko. So yung relihiyong Romano Katoliko, dudurugin yan ng taong bayan dahil yung mga tao na magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo,
bibigyan ng autoridad ng Espiritu Santo na durugin yung simbahan ng Romano Katoliko para matapos na yung paghari-harian ng simbahan ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na siyang babalik dito sa ating mundo. Na siyang Ama ni Kristo na sinabi ni Kristo, nang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Dahil templo ng banal na Espiritu ang aking katawan, siya yung nagsasalita at nagpapahayag ng katotohanan na siya yung Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siya yung Diyos Ama ng aking kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Holy Father, na dapat mong kilalanin na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, para maligtas ang kaluluwa mo na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, yung relihiyon ng Romano Katoliko ay kulto ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu. Yang pangalang Pilipinas, na nagmula sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II, ay buburahin. At muling ipapanganak ang pangalang Maharlika. Kaya sinasabi, pinapahayag ng banal na espiritu sa pamamagitan ko na si Bongbong Marcos ang pinakahuling pangulo sa Pilipinas dahil buburahin na yung pangalang Pilipinas at ibabalik ang pangalang Maharlika sa totoong kaanyuan nito dahil ang totoong pangalan ng ating bansa nung una pa man, bago pa man nilikha ng Panginoon ang ating bansa, Maharlika yan. Maharlika ang totoong pangalan. At ang sino mang sumalungat sa banal na spirito ay mamamatay. Dahil totodasin niya ng Holy Spirit. Dahil tayong mga tao, isang pitik lang tayo. Kayang tanggalin ng Holy Spirit ang buhay na piniram sa atin. Mamamatay tayo. Honestly, si Kristo, sugo siya ng banal na spirito para hikayatin ang mga tao na magbalik loob sa banal na spirito para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, ang tao ay maligtas ang kaluluwa nila na huwag mapunta sa impyerno. Yung mga kaluluwang suwain, tulad ng relihiyon ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa, mga kampon sila ng kadiliman na silang lulupigin ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Holy Father at Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, yang si Bongbong Marcos, hindi siya mabuting pangulo. Ipinahayag sa akin ng banal na espiritu na inutil siyang leader sa ating bansa dahil puppet din siya ng demonyong si Juan Ponce Enrile na nagtraidor at naghudas mismo sa kanyang ama. Itong si Bongbong Marcos, isang kahihiyan niyan sa kanyang angkan dahil hindi niya ginagamit ang utak niya. Hindi niya pinangangalagaan ang kaluluwa ng kapwa niya na maglakbay sa liwanag. Ang ginagawa nitong si Bongbong Marcos, dahil puppet siya ng mga demonyo, ng mga kampon ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, ginugulo niya ang politika sa ating bansa at yung mga matatamis na pangako ni Bongbong Marcos ay hindi natutupad. Dahil yung dila ni Bongbong Marcos ay katulad din ng demonyong si Satanas na sinungaling. Matamis ang dila, pero yung kanyang mga gawa ay puno rin ng panlilinlang at kasamaan. Honestly, yung mga tao sa ating bansa ay hindi natutuwa sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Dahil nga, si Bongbong Marcos, yung pinaka nakadikit sa kanya, na advisor niya, ay malaking ahas sa ating gobyerno. Na siyang tumuklaw kay dating late President Ferdinand Marcos kung kaya pinabagsak nila ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Si Enrile, Juan Ponce Enrile, ay malaking ulupong, ahas, traidor at double-minded na siyang nagmamanipula din sa politika ng ating bansa sa tulong ng mga demonyo ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. Kaya yung ating bansa, yung mga dilawan,
nagiging mayabang na naman dahil si tandang demonyo na si Juan Ponce Enrile ay naririyan na naman sa politika at binigyan ni Bongbong ng autoridad sa kanyang gobyerno. Kaya itong si Juan Ponce Enrile ay malaya na namang nakakagawa ng mga kawalang hiyaan. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay hindi mabuting leader sa ating bansa. Traidor siya, hudas, ahas, at demonyo. Nasakim din sa power. Kasi ang gusto ni Enrile, manatili din siya sa gobyerno. Pero yung matanda na yan, ang may hawak din ng buhay niyan, ay ang Espiritu Santo. Dahil templo rin ng Espiritu Santo yung katawan niya. Pero alam ng Espiritu Santo na yung mga ginawa lahat ni Enrile ay puros kademonyuhan. Kaya si Enrile, kung mamamatay ang matanda na yan, kawawa ang kaluluwa niya. Dahil doon yung mapupunta sa impyerno kasama na Fidel Baldas Ramos, nung Cardinal Sin, si Cory Aquino, yung si Danding Cuangco, dahil si Danding Cuangco naman ang nagpapatay talaga kay Ninoy, na ipinahayag nung si Sergeant Pablo Martinez, na itong si Sergeant Pablo Martinez na nakulong noon, na na-born again, na bago pa man siya mamatay at bawian ng buhay, nagsisi na siya at sinabi niya ang katotohanan. Pero sa pagkasabi niya ng katotohanan, pinagbandaan ni Danding Cuangco ang kanyang buhay na papatayin siya. Yung matanda na yon na si Pablo Martinez ay nasagasaan sa Rojas Boulevard. Honestly, wala kang itatago sa banal na spirito dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Kristo na there is power once the Holy Spirit comes upon you. Dahil lahat ng mga ginawa ng mga tao dito sa mundo, makikilala mo kung sino yung mga ulupong, ipapahayag sa iyo ng banal na spirito, kung sino yung mga taong demonyo na lumalapastangan sa kanya, na lumalapastangan din sa kanilang kapwa, at kung sino yung mabubuting tao na nasa panig niya, na naglalakbay sa spirito at katotohanan na winalangya ng mga demonyo. Ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng satanismo at ng Antikristo. Wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa, kundi sinikil nila ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa at ninakaw ng mga Espanyol ang lupang hinirang ng Diyos, ng Espiritu Santo, at inalipin ng Judas na hari na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko ang ating bansa. Binura niya ang pangalang Maharlika at pinalitan niya ng pangalang Pilipinas. Pero ang banal na spirito na siyang Diyos ng katotohanan, Diyos ng karunungan, ng hustisya at ng katarungan, ang siyang maghuhukom, hindi yung Judas na hari ng Espanya. Honestly, yung Judas na hari ng Espanya matagal nang tudas ang demonyong yun at nagsasaper na sa impyerno dahil magnanakaw siya. Inari niya ang lupa na hindi niya pag-aari. Yung lupa na inari ng mga Espanyol ay ang lupang hinirang ng Diyos, ng banal na spirito. Muling itataas ng banal na spirito ang pangalang Maharlika, kaya yung pangalang Pilipinas mabubura yan. Buburahin yan. At ibabalik ang pangalang Maharlika, kaya si Bongbong Marcos ang pinakahuling pangulo sa bansang Pilipinas. Dahil yung Pilipinas, katulad ng ginawa ng demonyong Judas na si Philip II, buburahin din yan, yung Pilipinas na yan, ng banal na spirito. Ang mga tao sa ating bansa, mamumuhay ng malaya at papayapa dahil yung mga demonyo na bansa, na nanakop sa ating bansa, hindi na sila makakapaghari-harian. Wala na silang power para pakialaman ang politika sa ating bansa. Dahil yung mga demonyong yon, dudurugin yan ng banal na spirito. Parurusahan ng banal na spirito ang lupa ng Amerika. At yung relihiyon ng Romano Katoliko, buburahin yan sa ating bansa.
Dahil mga demonyo sila. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, yung bansang Amerika, ang sinasamba nila ay ang kanilang dolyar. Pero yung kanilang dolyar, wala yung power over sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly, yung pera ng Amerika, yung dolyar, mawawala niya ng value. Dahil yung mga bansa na nagsama-sama, ang Brazil, ang Russia, ang China, at ang India, South Africa, nagkakaisa sila na ang gagamitin nilang sa pakikipagtransaksyon ay ginto. So ngayon, yung ating bansa, dahil yan yung lupang hinirang ng banal na spirito na inilubog ng mga demonyo, ng Roman Catholic leaders at ng American leaders, magiging kilala muli. Dahil yung mga kayamanan na meron dati si dating late President Ferdinand Marcos na pinag-iitirisan ng mga dilawan, makukuhang muli yan. So ngayon, ang ating bansa ang magiging pinakasentrong muli. At kilala, magiging tanyag na naman dahil yun yung magiging beacon of the light. Yung mga demonyo, tulad ng Roman Catholic leaders at saka ng American leaders, lulupigin yan. So, ang mga Amerikano at ang Roman Catholic leaders, hindi na sila makakapaghari-harian pa sa ating bansa. Wala na silang lakas pa. Dahil ang banal na spirito ang maghahari sa bawat puso ng bawat tao. At yung simbahan ng Romano Katoliko, lahat dudurugin yan. So, yung mga ulupong, yung mga paring bulaang propeta, na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang banal na spirito at hindi sila pinahintulutan ng banal na spirito, mawawalan lahat sila ng tahanan. At yung mga ulupong na yan, magtatago ang mga yan dahil hahantingin din sila ng mga tao, dudumugin sila ng mga tao. Dahil tapos na yung kanilang kataas at kayabangan sa banal na spirito. So yung mga tao ngayon ang dudurog dyan sa mga pare na nanakop sa ating bansa. Kaya yung mga pare, tutudasin din sila ng banal na spirito. Honestly, walang sino mang tao dito sa mundo ang nakahihigit sa banal na spirito na siyang totoong Diyos, nag-iisang Diyos, na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Mapalad ang mga taong umiibig at naging tapat sa banal na spirito hanggang katapusan. Dahil kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa ang mga demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nila. Dahil lahat silang mga ulupong ay lulupigin ng banal na spirito at yung kanilang kataasan at kayabangan ay magwawakas. Yung kataas at kayabangan ni Satanas ay magwawakas din. Kaya nasasaad din sa banal na kasulatan. Yung sinabi ng Panginoon, sinabi nga ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Kasi kapag tinanggap mong banal na spirito at siyang sinamba mo, yung mga ulupong, yung mga alakdan, tatapakan mo mga yan pero hindi ka masasaktan. Dahil dudurugin mismo ng banal na spirito, yung mga ulupong, natatapakan mo. Kaya yung mga demonyo dito sa mundo, tapos na ang kanilang kataas at kayabangan. At ang kanilang paghahari-harian ay magwawakas. Yung kasalanan, ang totoong pandemya na naghahasik ng kadiliman dito sa mundo dahil ang kasalanan ay kamatayan. At yan yung malulupig na sinasabi ni Kristo, yung kasalanan. Dahil maraming tao ang magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo kung kaya patatawarin ng banal na spirito ang mga tao na yon. Yung mga tao na naging demonyo sa banal na spirito ay tulad ng mga bulaang propeta na silang nagnakaw sa lupang hinirang ng banal na spirito, mananagot lahat sila sa banal na spirito. Kaya laking pagkawasak at pagkasira nila. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!